Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito... Narito po tayo mga kaibigan, mga tugang, sa makasaysayan at napakagandang dambana ng parokya ng Aloy de Peña, Francia. Makikita po natin sa loob ang napakagandang mga dibuho o paintings na nagpapahayag sa atin ng malalim na pananampalataya ng ating mga unang Kristiyano dito po sa ating Kabikulan. Kaya samahan niyo po kami. Halina, tignan natin po ang loob ng ating simbahan. Narito po tayo ngayon sa loob ng dambana at parokya ng Aloy de Peña, Francia. At tulad po rin yung makikita, isa pong napakagandang dambana, napakagandang simbahan. Narito po ang mga paintings na ating pong pag-uusapan ang kanilang mga kahulugan at kung paano po ito nagdudulot ng kalaliman ng ating pananampalataya. Kaya samahan niyo po kami sa ating programang Kamusta po, Bishop? Dito po sa loob ng ating dambana Aloy de Peña, Francia. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito It's an issue so overwhelming, it's often difficult to grasp. The numbers are staggering, and human trafficking seems to affect every corner of the world. Here are the voices and the faces of those who've lived the nightmare and survived. From housekeepers to prostitutes and everything in between, there's an estimated 30 million slaves in the world today. It's like I'm in prison because they don't allow me to go outside by myself. According to the UN, an estimated 80% of the victims are sexually exploited. Roughly 18% are victims of forced labor.
One of the goals of this video released by Catholic charity Caritas, along with members of COTENET, is to get the word out and to help. COTENET stands for Christian Organizations Against Human Trafficking of Human Beings. It's one of the many ways to show victims that they can reclaim their human dignity. You become something, no? Like you can make money from gold, tomatoes, apples, and boots. You can make from human beings. Through COTENET's website, there's info on how and where survivors can reach out for help. It also gives tips for communities to work together and fight modern-day slavery. From targeting the root cause of poverty to anti-trafficking laws, these are among the goals of COTENET. Even though the task can be overwhelming, progress is being made, one case at a time. Diyos marhay na adaw sa inyong gabos mga tugang. Kamusta po kayo? Sana nasa marhay na kamugtakan kamong gabos. Ako po si Archbishop Rolly na makakasama nindo sa itong programa Kamusta po Bishop. At kung dyan po, meron tayong panauhin na ipapaliwanag sa atin ang kalagahan ng arkitektura ng simbahan. Siya po ay si Reverendo Father Nono Nopre. Welcome, Father Nono. Thank you very much po, Archbishop. Saro pong dakulao na pribileyo sa sakuya bilang kura paroko as in chairperson kan Commission on Construction na mag-ulay-ulay po kita as in maipaabot na po sa mga tao as in mga parishioners, lalong-lalo na ang manunungod sa church construction and also preservation po kan sa tuyang cultural heritage, ining mga tinausatuyang mga pamana na mga estruktura. Napakaganda po ng paliwanag, introduction ni Father Nopre. At napakalaga po talaga na pag-usapan natin ang arkitektura, ang construction, ang preservation ng ating mga simbahan. Lalo na po dito sa ating rehiyon ng Bicol. Marami po tayong mga makasaysayan na dambana na itinatawag o itinayo ng mga unang mga misyonero na ngayon po ay sinisikap natin patuloy na gawing hindi lamang po maganda o magayon, kundi isang dambana na maaakit po mananampalataya sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Father Nono, nabanggit niyo po na ang kahalagahan ng arkitektura, construction, preservation ng isang simbahan. Unang-una po, ano po ba yung arkitektura ng isang simbahan at ano po bang ipapaabot niya sa isang dambana? Bagayon pong maray na kahaputan ko ang Arsobispo, ninulita na hiling tangani ngunya na garbaga may mga issue sa satuya na dapat matauanin kasimbagan. Enot po, even during our elementary grades, pig-identify po niya to kung ano talaga ang simbahan. Paano po kita na ang simbahan, ano ang simbahan, sisay ang simbahan. So ngunyan, tatawan ta po garang doon kung ano talaga ang simbahan itong physical, asin man, dain niya to mairarayo kung ano man ang gadaan kagayunan kan simbahan physical na minarepresentar kan spiritual sagud pagtubod kan mga tao. May magayunan pong maray na definition manunungod sa simbahan na ang simbahan po sarong lugar na kung saan ang mga Kristiyanong komunidad yaon duman sa pag-umaw sa Diyos, sa pagpamibi, yaon duman na nagsasamba sinda, sarong lugar na kung saan ipinapahayag ninda ang sa indang mga intensyon. Asin urok sa gabos, ini sarong lugar na kung saan ginigibon yato ang pinakahalangkaw na gawi ning pagpapamibi. Yun na po ang Eucharistia. So, kaya ini yung pong simbahan, mas nga siya sarong istruktura sana, alagad mahiling po niyato na minarepresentar manggiraray siya kay itong inaapon niya to God's temple. Na kung saan kita bilang mga tao, kita man po ang inaapon na living stones. Kaya pala, how true, Father, no, na manunotis natin ang mga simbahan, mga tugang, maobserbahan din po natin, marami po mga simbolo ang ating mga simbahan, bahagi ng arkitektura, na nagpapaalala sa atin na ito hindi lang isang ordinaryong gusali. No? Hindi lang ito isang parang kahon na gusali. Na meron tayong krus, meron tayong mga santo,
meron tayong mga bulaklak, nakaukit sa mga bato. Lahat ito, kung di ako nagkakamali, parang paalaala na tayo ay nasa isang espesyal na lugar. Iyo po, Arsobispo. Na doon tayo lahat ay inaakit, tinatawag para mag-alay ng panalangin, pasasalamat. Ano mga bagay ang malagay para tayo magpag-ugnayan o relasyon sa itong kagurangnan. Tama po ba yun, Father? Oh. Actually po, Archbishop, sarungani po sa mga tinatawan yato ning magayuno na pagpakusog mo niyan itong full active and conscious participation ng mga tao. Lalong-lalo na sa Sacrosanctum Concilium na kung saan ini yung mga simbahan na iniyo sa chapter 7, ipinapahiling po itong sacred arts and sacred furnishings na ining mga magagayon na mga gibukan mga tao, kamot kan mga tao. Actually, inuumaw talang ini asin itinatao ta iniyo sa pagiging magayunon asin marahayon ni mahal na Diyos. Ngayon po, Father, alam natin ang realidad na siyempre unang ginibo ang mga simbahan kang mga misyonero, 16th century o meron pa mas matanda pa. Sa dala ng panahon with the climate change, alam natin na naapektuhan ang ating mga dambana ng iba't ibang uri ng panahon, hindi ba? E dito siguro pumapasok yung sinabi niyong preservation. Pwede bang paki-explain sa ating mga tagapakinig, tagapanood ang paano bang preservation ng isang simbahan? Ano ba pinag-usapan dito? So, ano po na mahiling niya to, lalong-lalong sa mga naghihinanyog dyan, asin nagdadalin sa Satuya, mahiling niya to ining mga old structure. Ang tataramon na cultural heritage. Yeah, O ini yung mga churches na mga lumang maray na itinao sa Tuya. Sa sarong tataramon, sabihin niya to pamana. Okay. So, kung ini yung gikan sa mga hali pa sa pirapang mga taon, mga generations na ipinasa sa Satuya, asin ang inaapod pong preservation na itinauyan sa Satuya ngunyan, atamanon niya to yan for the benefit of the future generation. Yes. So, but sabihin, pamana ni sa Satuya ngunyan, yaon ni sa Satuya ngunyan, digdi kita matutok ngunyan, ma-preserve kita, asin ma-conserve ka ini yung itinao sa Satuya. Asin man, ang pinag-iisip ka na, ngunyan, asin kun pa nun yato yan, itatao pa sa masunod na mga generation. Ang preservation po, sagod and conservation, ikaw po yan yung tulong bagay na dapat na konsideraron pa niya to. Na iniyo, maprotiran niya to sa mga parahabon. Takadakol po bagang mga gamit kita sa loob ng simbahan na medyo pinag-iinteresan lalong-lalo na po mga presyo iyan, mahalaga iyan, asin man saro iyan, pag-preservar ka iyan, asin pag-conserve ka iyan, iyon na po, maingatan niya to sa mga parahabon. Ang ikadua po kayan, na ini yung mga istrukturang iniyo na tinauna sa Satuya, dapat pag-ingatan po yan. Pag-ingatan iyan. Asin ang ikatulo kayan, dapat itong mga tinauan nin otoridad na magpigtiwalaan ka iyan, dapat tatao, magkapot, asin mag-asikaso kan mga bagay-bagay na itiniwala sa Satuya. Pala doon sa issue ng preservation, alam natin ang, siyempre ngayon marami ng modern technology, you know. Maaari tayong matukso na gumamit ng mga bagay o materyales na maaari hindi tugma, no, sa simbahan. Kaya dapat pinag-aaralan din yan, di ba? Hindi ka naman pwede malaki ng plastic katabi ng bricks, di ba? At alam niyo mga tugang, sa ating pong Archdiocese, meron po tayong commission na nagpapalaga ng pagtatayo ng simbahan. Kaya ina-approve po yan ng commission at re-refer po sa obispo sa final approval. At meron din po tayong commission na pinamumuno ni Father na siya naman nangangalaga sa mga simbahan na ipinamana sa atin. Napakaganda po nun. Ipinamana sa atin dahil ang pananampalataya, Father, alam natin, ay pinapasa rin yan. Diba? Kaya nga sinisikap natin na gawin ng simbahan natin na may kaluluwa. Na namamantinir natin ang spirito, ang diwa. Kaya napakahalaga po nung binanggit ko. Sa karanasan nyo, Father, talagang mahirap bang mag-preserve o mahirap bang, ano ba yung mga parang maging problema o challenges sa iyo sa karanasan mo? Actually, Archbishop, ako bilang graduate po ng civil engineering, mas madali na mag-construct kaning bago. Linulita from the very start, itong pundasyon mismo na iyo talaga ang makapot kan gabos na istruktura pa itaas, na ianda mo. Alagad ngunyan, ang pagpapreservar,
asin konserbar kan mga heritage sa iniyo. Difisilo na maray ninhulita enot lalong-lalo na po. I-consider ta ining mga 400 years ng mga structures. Mga 200 years ang samuya pong parokya sa Kamaligan na 220 years na po. Asin kung nihilingon ta, ang istruktura, mayo po siya nin mga siring kan mga nagpapapusog niya na mga I-beam, mga steel, mayo po. Makakapal lang na mga walls, nagarumahod lang kang alagad, pinulikan panahon po ngunyan na nakakamatay kita ni mga kalamidad, nakakamatay po kita ng earthquake. Saro yan sa nadidifisilan pong maray na kung paano yan, mas magastos magpreserbar kay niyo pong mga existing na structure. Ito pong inaapon niya tong retrofitting. Nakadakol kinakaipuan na makanod pa kita nin mga bagong skills. Bako lang na itong nanunodanin sa ordinaryong engineer. Alagad kinakaipuan po garo. Lalong-lalo na very thankful ako Archbishop katong sinubol nito kami na mag-attend sa Sorsogon katong National Convention sa National Heritage. Duman minanodan maski nga ni alipot na panahon alagad itong retrofitting, alagad kinakaipuan talaga na mag-undergo ng seminars, mag-undergo ng mga trainings, tangani lang po na ma-preserbar iniyo. So ngunyan po, ang study niya to di sa Archdiocese, nakiki-coordinate po kami sa ibang mga stable ng mga diocese araw po baga sa Cebu, nakaulay mi lamang po duman si in charge sa church construction, then nakiki-coordinate po kami duman sa Bohol na kung saan nakamati na sinda ano si mga limitations sinda ano si mga lapses tanong nangyari iniyo asin kita po Archbishop ngunyan coordinate sa mga may kadunungan asin kaaraman manunungod digdeyo. Thank you, Father. Aram na mga tugang, ang Naga City, aram niya to ay deklaradong Pilgrim City. Nang ibig sabihin, kapag ang tao'y pumarito, dahil lang sila mga turista para magtumingin sa mga iba't ibang mga sites dito sa atin, kundi marami sa kanila pumaparito para bumisita, magkugay sa ating mahal na ina, Aurelio Peña Francia. Kaya nga, hindi lang doon, pagkatapos ng Aurelio Peña Francia, naglilibot sila sa itong mga simbahan. Kaya nararapat po sinisikap natin sa Archdiocese, mga tugang, ating mga kaparian, alam ko po na nagsusumikap sila na hindi lamang pagandahin, kundi isaayos mabuti ang ating mga simbahan, ating mga dambana, para maramdaman ng mga pilgrims ang kahalagahan ng tahanan ng Diyos. It's a pilgrim city. Yes, pilgrim city. Ngayon, Father, na-notice ko sa ibang mga simbahan natin digdi, ang mga ceiling empty, walang mga paintings. No? Pwede bang maglagay din yung mga, let's say, biblical? Kasi alam natin, ang paintings, ang pictures, noong unang panahon, yan ang means, ang paraan para matuto yung mga tao tungkol sa pananampalataya. Hindi naman kasi lahat sila marunong bumasa noon. At yung Bible, hindi lahat sila may access o nakakabasa ng Biblia. Kaya yun ay sa pamamagitan ng mga pintura, ng mga drawing, doon natututo yung mga tao tungkol sa ating pananampalataya. Ngayon po, pwede po ba rin ba maglagay? Halimbawa, isang simbahan ay walang dibuho, walang painting. Drawingan ng biblical paintings na para makatulong sa pananampalataya ng tao. Ang kagayunan po, Archbishop, kang sakrosaktong konsilyo, tinatawan po ng freedom, even sa mga designs, sa mga sacred arts, sacred furnishing, dinuli kan kultura, asin man tradisyon sa mga lugar, sagot sa mga trabaho kan mga tao, igwa po ng freedom sa mga arts na yan. Alagad, they must also follow the guidelines na itinaupo kang sacred liturgy. Nasindaman ng in-charge kayan kung ining bagay na iniyo, ninulita, ang gabos na bagay na makakapa-enhance kan sa tuyang pagtubod asin pagsarig sa mahal na Diyos, may po dyan maraot. So manunod po naman sa mga paintings, magayon po Archbishop, ma-share ako sa imo, kanakaaging Monday, yaon po kami nag-attend kami kan rededication. Kan magayon na maray na simbahan duman sa Vinsons. Asin man nairis ako po duman, ninhuli ta tinatawan in focus na maray itong retablo
sagod si mga walls. Mayo po dyan nakadurukot na mga electric fans, mayo dyan yung mga nakadurukot kung ano pa man. Ang ceiling simplihon na maray, na ito talagang lugar na ito, lugar ng pagpapamiti. Ninulita, nabasab ko po, Arsobispo, na ang simbahan mismo, iyan istruktura mismo kan simbahan, ang kagayunan kan simbahan, is one way of evangelizing and one way of catechizing ang mga tao po. So, ang kahaputan ta po kung pwede ta pong depende po garo. Kinakaipuan mag kita. Sometimes, pag sobra naman pong maray na nagigina po bagang, sabi nga duman sa nabasa ko, garong nagigina siyang Disneyland. Nagiging very colorful na maray. Maski po nga ang mga color na gagamiton niya to sa laog kan simbahan, dapat mga earth colors. Makukunin mga attractive na maray. Tama yun, also yung Mediterranean colors, yung mga orange, yung mga iba-ibang kulay. Mexican man po yan, garong Mexican spy. Pero kung ilingunta po, mayon ang pagkakaiba ang mga malls, ilingunta ang mga malls, very attractive na maray. So, lagan taman ng solemnidad, sagod ay magparala agaron ng kadaakol na kolor sa laog po kan simbahan. So, dapat moderate talaga, no? Yung moderate ang... Garo-arog po kaya. Pero, dahil taman po kayo malilimitar, lalong-lalo na ang pagiging very artistic kan mga kapadian niya to dito sa Archdiocese. Alagad, kinakaipuan mang giraray, they have to consult. Tamay na bisita po ko Archbishop na sarong old na simbahan na gusto niya maging elaborate na maray, magayuno na maray ang ceiling. Nasa diton man lang siya. So, garong kinakaipuan, garong i-consideran ang mga bagay-bagay na yan. Okay, binakita ko mga simbahan ng ceiling, para ka nasa basketball court. Ang daming ilaw. Sabi ko, paano kaya mapapalitan ng ilaw yun? Sarap po yan. Kaya dapat Sarap din, po yan. Yung nauuso rin ngayon na mayroong mga expert, no, para sa mga lighting ng churches, di ba, Father? No? Sarap po yan. Na-obserbahan ko yun. Ako talaga bilang arsobispo o bilang pari, nung paman, pag magandang simbahan, magayo, malinis, ang sarap pagbisa, di ba? Lalo na magandang sound system, no? Magandang sound system. Ngayon kinukonsider na rin natin sa pagtatayo ng mga bagong simbahan, no? Ang yung hindi lang aesthetics, kundi also yung pakikinig ng tao na mapapakinggan nila, no? Kaya, actually, Archbishop, iyan po nga ning sinasabi na pag magayon ang simbahan, iyan ang reflection kan pagtubod kan mga tao sa komunidad na iyan. Kaya magayon na sound, magayon na well ventilated. Ito po ba nagkulay-ulay kita? Archbishop na sabi ko implementar ta po sa mga sa mga sanctuary, pinagbibisahan natin. Itong sinabihan mo po among na sarabihan na magkaiguan in public comfort rooms. Sa mga sa mga parokya. So iyan po garo na ipo-provide niya to na magayon sa pagpatalubo kan sa tuyan. Digdi naman sa to Archdiocese. So umiikot ka, Father, sinisikap yung umikot para makita ang ating mga simbahan patagos, no? Well, yan po mga kaibigan, makikita po natin na salamat kay Father Dono at sa kanyang mga kasamahan at ating mga kapatid, nagsusubika po talaga tayong mantener ang kagandahan ng ating simbahan at lalong-lalo na panatilihin ang napakagandang kasaysayan o pamana ng ating mga unang misyonero na nagpapahiwatig din ng pananampalataya ng ating mga unang kapatid na Kristiyano. Huwag po kayo kaalis, babalik po tayo sa ating programa. Kamusta po siya? Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan.
Narito po tayo ngayon sa dambana ng Aledo Peña, Francia. Makikita po natin ang mga napakagandang paintings na nagpapahiwatig po ng pananampalataya ng ating mga kapatid na Katoliko. Kaya samahan niyo po ako at tignan po natin ang simbang ito at makikita po natin ang kagandahan ng dambanang ito. Sa simbahan na ini, pinoonan ang debosyon kay Nuestra Señora de Peña, Francia, ang patrona nin Bicol. Mahihiling sa simbahan na ini, ang manlain-lain na kabtang sa buhay ni Maria, kaibaan sa iyang aking si Jesus. Igwa naman yung painting kang Coronation of Mary. Sa taas bang kayo yaon, so Assumption of the Blessed Virgin Mary, as sa balyuman kayan, itong Annunciation. So yan mga paintings yaon sa loob ng simbahan. Ini ang mga makawiwiling mga ladawan na tinitingkalag kan mga naglalaog sa simbahan kan Peña Francia Parish Church. A picture speaks 1,000 words. So, pero, ang mga paintings ay kakadagdag ng atmosphere ng kabanalan sa lugar. Mahiling ka sa inutan, mahiling mo sa pinakasentro, ang ladawan sa tuyang mahal na ina, sa Señora de Peña, Francia, magtingalog ka, mahiling mo ang manlain-lain na kabtang kan buhay ni Santa Maria kay bahan si Jesus. So, mahiling mo dyan na apoy sa mag-isip ka kundi mahiling mo mismo, nahiling mo na sa iyong mga mata, kung ano man ang nangyari o manlain-lain na kabtang sa buhay ni Jesus asin Santa Maria. Manlain-lain na kabtang kan buhay ni Santa Maria, kaibahan si Jesus. Mga ladawan na makukuha sa Biblia asin sa mga misteryo kan Santo Rosario. Ini ang ladawan o painting kan buhay-buhay ni Jesus, kaiba si Maria asin Jose sa Nazareth. Ang pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Sa pagsungko na ini, sinabi ni Isabel kay Maria, "Paladan ka sa gabos na babae, huli ta dinadara mo, aki nin Dios." Iniman ang painting kan pagkamundag ni Jesus sa Bethlehem. Ang paghilig kan Espiritu Santo sa katiriponan ni mga apostoles kaiba si Maria. Ang painting kan Assumption o pagsakatan kay Maria sa langit. Ang pagkorona kay Maria bilang reyna nin langit asin daga. Ang anghel na nakapinta sa arko sa itaas kan sanktuaryo, ladawan kan pagbareta kan anghel kay Maria na siya ang magiging ina nin Dios. Yaon sa patio kan simbahan ang Rosary Garden, mga ladawan na matabang sa paghurop-hurop kan mga misteryo kan Santo Rosario, mga pangyayari sa buhay ni Jesus asin Maria. Para sa kuya, ang mga ladawan na ini o mga paintings sa loob ng simbahan, minasalbing inspirasyon para sa gabos. Na si Maria maging panalmingan niya to sa dalan, ing pagpusog kan mga komunidad ning pagtubuod. Pero dahil sa pagpahiling niya kasi ang pagtubuod sa mahal na Diyos, mautmang kita na arugon niya to siya sa disposisyon na yan na makikita ang uripunin mahal na Diyos sa pagpagusog kan mga komunidad ning pagtubuod. Kasabay kan pagtingkalag sa mga paintings na naglaladawan kan buhay-buhay ni Maria, sa tong isipon nakasabay kan sa tong pagdebosyon sa iya. Si Santa Maria, deboto man sa to gabos na nag-aarang sa iya. Kaya sa tong sabihon, "O Maria nin Peña Francia, kami pamibian sa kagurangnan." Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago
Mga pinta, mga brush, ito po madalas ang ang ginagamit sa pagpinta ng ating mga simbahan. Kasama po natin yun isang pintor, isa po isang visual painter na magpapayag sa atin ng mga estilo, mga kahulugan, na mga pinipinta sa loob ng ating simbahan. Kaya samahan niyo po kami sa segment ng Laiko. As a painter, dakulang role kan sarong pintor na ipahiling bako sana itong kung ano sana ang pigpipinta. Sa kuya, bilang Bicolano artist, talagang importante sa kuya na maipahiling ko, lalo na igdi sa Piña Francia Church, na maipaluwas sa buong Bicolano, buong Pilipinas at buong mundo na kitang Bicolano, lalo ako as an artist, devoted talaga kina. Saka sa parang practice kang artist ang sketching para kumbaga yan ang kamot maano mo, makaman kung anong gusto mo rin. It takes also mga ilang years. So igdi pinapahiling ko si Simon Vela sa tukdas niya kaining Piña de Francia na na-share ng unyan igdi sa Naga. Kaya iyawan ang Piña Francia Church. An image ni Nuestra Señora de Piña Francia. Inireproduksyonin sa rong original na pinintakan mga taon nin 1600 dapit sa pagkakuan ni Simon Vela kan Mayo 9, 1434 kan sarong imahen sa magapong buklod nin Piña de Francia sa pag-ultana nin Salamanca asin Cáceres sa Espanya. Kaya ang imahen inapod na Virgen de Piña Francia, huli kan lugar na sa iyang nakuanan. Digdi mahiling si Simon Vela na nakaluhod sa kataid kan imahen. Sa iyang nahiling sa pangaturugan kan banging antes na makuan niya ini. Alagad, ang bulawan na rosaryuhan idinagdag hulita sa paglihis ng panahon ang imahe na ini inapod man na Nuestra Señora de los Desamparados, ina nin mga dukha, as in Nuestra Señora del Rosario. Ang mga tao iyo idtong sa iyang mga nanumpungan asin hinaharapot sa paghanap kung saan ang magapong Piña de Francia. Ang mga dakulang krus na bulawan nagtutokdo kan mga lugar na sa iyang hinahanapan kan imahen. Ang tulong krus na sadit sa duwang harong asin sa gapo sa wala nagpapaabot kan tulong tanda o sinyalis na itinao sa pagpatutuo na makuha ang imahen asin ini magiging instrumento niya kadakol na mga milagro asin pagsusungkuon nin mga tao hali sa manlain-lain na lugar sa gabos na panahon. Iyan po ang istorya kan painting na ini. This is a mural painting, oil on canvas, painted 1995. Okay, ini po sa revised painting ni Leonardo da Vinci na pig-interpret ko man na as a local artist na para bang maaraman na iyaong kadigdi sa Bicol because of the background na Naga River and Mount Isarog. So ito naman ang distribution of loaf of bread, parang pinapahiling igdis kung paano nagkaroon ng milagro. So 5 sira sa kapirang tinapay na pig-distribute ni Jesus Christ sa buong community. Ang Adoration Chapel digdi sa Piña Francia Church. So ini so primero kong gibo digdi sa Piña Francia Shrine. Inspired. So tuom ko na ang sa Halloween ng panahon, tuom ko na ang Piña Francia Shrine
kung anong hitsura. Talagang considered na gift kasi kung bako man, medyo masakit na gibohon. Kung minsan talaga lalo na sa religious sa painting, kay riba ang sa iya. Kasi kung minsan may time na parang ang bilis lang, pero piga-guide ang kamot mo. Araw kayo ni Kasubago, before I start, nagpangadyi na ako sa iya. Sabi ko kung ano ang maluwasan, i-guide mo ako. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito Umusbong man ang bagong sibilisasyon, hindi pa rin maitatago ang kahirapang nararanasan ng maraming Pilipino. Kakulangan ng sapat na edukasyon, kakayahan, karunungan at kagutuman. Sino ang hindi makababatid ng sitwasyon ng maraming Pilipino sa ating kalunsuran? Sinong magsasabi na ang bansa ay tunay na maunlad kung marami pa rin ang nalulugmok sa kahirapan? Sa kabila ng kaginhawahan ng mga nakaaangat sa buhay, kalakip nito ang mga mamamayang nakararanas ng karukhaan. Kung may mga taong higit sa sapat ang nakakain sa araw-araw, may mga mahihirap na umaasa lamang sa limos at bigay ng iilan. Bilang paalala ng Year of the Poor, makabubuting buksan ang ating mga isipan sa totoong kalagayan ng maraming mahihirap na Pilipino. Ang mga disenyo kan sa tuyang simbahan, asin ang mga nadanarong niya itong mga musika, dakulang tabang kan sa tuyang paghurup-hurup, pagpatalubo kan sa tuyang pagtubod. Lalong-lalo na kung kita nagsasamba o nag-aatindir ng mga misa asin ibang aktibidades. Ang mga disenyo kan sa tuyang simbahan, nakalipas ang halawig na panahon, nag-i-improve. Magkadakon lang niya na magagayo na simbahan, mga altar. Siring man ang mga nadadangog niya itong mga musika sa laog kan Santa Misa asin ibang mga aktibidades. Ngunyan, pwede niya ito ining magamit tanganing kita magkaiguan ng proper disposition kung kita nakikiulay sa mahal na Diyos. Tinutulod ini kan sa tong simbahan na magkaigwa kita nin mga panahon nin pagpamibi asin pakiulay sa mahal na Diyos. Bako sana na maghiling kan mga magagayon na disenyo kang simbahan, kundi an magayon na disenyo kan sa tuyang disposisyon kan sa tong puso asin kan sa tuyang sadiri sa pakiulay sa mahal na Diyos. Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito Diyos mabalos po mga tugang. Maraming salamat po mga kaibigan sa pakikisama ninyo sa ating programa Kamusta po Bishop. Sana po nasiyahan kayo sa aming ipinakita sa inyong mga dambana, mga makasaysayang dambana
dito po sa aming probinsya ng Camarines Sur. Muli po, Archbishop Polly, bumabati sa inyo at inaasahan ko po na muli niyo kaming sasamahan sa aming programang Kamusta po, Bishop? Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman